tarong nga septic tank. Apan dili lalim ang ilang nasinati una nila natagamtaman ang maong septic tank tungod sila mismo ang mikalot sa bangag nga kabutangan sa septic tank ug sarili nilang singot ang mitulo sa pagmasa sa sementong gihimong pundasyon. Itong tabangan mi kanang nagbayanihan mi about sa kuan bangag. Tapos si Kapitan nagkuan sa material o sa mga kailanganon. Tapos pinaagi kay Kapitan, nag-ano sa kay Congressman Nograles. So ano na lang nga bayanihan para ang uban pud nga gusto mo kabit sa among septic pwede pud magaano kung puno na ang ilang CR. Karon adunay 13 ka pamilya ang nakabenepisyo sa maong septic tank ug sukad kini nabuhat dako gayud ang kabag-uhang ilang natagamtaman. Pero sa karon maay na jud ang amo ang septic. Wala nay maapektuhan nga mga kabataan kay baya ang baho makadaot baya puna sa health sa mga kanang mga bata, labi na gyud sa mga bata. Wala na dili na may magproblema og magulan kay wala na dili naman mag-overflow. Ug tungod sa septic tank nga nagpahalipay kanila, walay kabutangan ang ilang mga pasalamat. Pasalamat kog dako sa pamilya ni Congressman Nograles ug ito kang Carlo nga ilang gisuportahan ang programa sa barangay nga mo ni ang pagpahimo og septic tank. Pasalamat lang mi kaigdako kay Congressman Boy Nograles at saka kay Attorney Carlo Nograles nga sa iyang pamilya nga natabangan mi about sa among septic nga wala nay makaano sa kuan ba nga dili na magbaho. Ubay-ubay po di ay ang mga proyektong nagpalambo sa Barangay 34-D. Ug unsa pa ba ang ilang hangyo? Kini sa pagbalik sa Kongreso sa Barangay. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Hello sa taga San Lorenzo. Hello sa taga St. Peter. Sa St. Peter, kung kinsa manguhag plano, St. Peter lang ha. Hello sa akong mama, sa akong kuya. Ang barangay system bugtong na ginaila dinhi lang sa Pilipinas. Sa maong pamaagi adunay piniliay alang sa usa ka punong barangay ug 7 ka kagawad nga maoy magdumala sa usa ka komunidad. Lakip sa sistema ang pagbutang og mga bantay kalinaw sa barangay o ang mga ginatawag nga barangay tanod. Mapuslanon usab ang mga barangay health worker sa mga tuyong medikal sa mga taga-barangay. Sentro sa panggamhanan ang barangay hall dinhi sulod gawas ang mga tao, bitbit ang mga tagsa-tagsang katuyuan sama sa pagproseso sa mga clearance, sedula ug mga nakalilaing assistance. Sa among pagbisita dinhi sa Barangay 34-D, among nasaksihan ang malimbungon nga panerbisyo publiko sa atong mga opisyalis sa barangay dinhi mismo sulod sa ilang barangay hall. Apan dayag ang kapiot sa lugar ug tataw ang dili maayong kondisyon sa ilang barangay. Maunang kini ang giduol sa amo dinhi sa request ng barangay. Pero mo lagi na among gusto na mo may tabo, and it is also a legacy of every barangay captain na magkaroon ng barangay hall. Kani mao ni ikalima na mo nga gibalhinan nga lugar para alin na masalikod sa bandaya. Dili gud mi makit-an dayon ang uban na may mga communication to sa pikas barangay ipasuyo na lang ipahatod diri. Ang uban po mga kliyente na mo magtuglaing barangay. Di na, matingala sila kung pwede ba nga naging nga matawag ito permanent yun nga barangay hall. And then, kanipong kasadahan ni, di ang punin matawag na mga permanent diri kay kanipong siya, anytime gamito man po nga adjusted na yuta, private property po na. So, kung mag-open sila dito, hindi mo pwede makagamit. So, mula mong gihangyo, mong pangayo.
Actually, bahin atong request sa 34-D regarding sa ilang barangay hall. Nag-ingon nami sa ilaha nga basta makapalit sila, makapangita sila og sarili nilang yuta ug ana kitaylo na mabutangan nato og barangay hall, kami na'y bahala mo sponsor sa construction sa ilang barangay hall. Dugay na mi gustong magbutang og barangay hall dinhi sa barangay 34-D. Ang problema lang yun is walay area o walay yuta or kaugaling yuta ang mong barangay para sa katong project. Pero basta ang among sabot is kamo na'y bahala mo pangita sa inyong kaugalingong yuta, ipalito ninyo unya ang among opisina bahala sa pag-construct niya ng barangay hall. Kinaiya sa Pilipino nga magbitbit og pasalubong bisag asa man kini padulong. Ug sakto kay kung mayong kaog pasalubong nga Proudly Davao, one place comes to mind. Mag-shopping ta dinhi sa Barangay's Most Wanted. Kung molito kita og pasalubong nga Proudly Davao, usara ang ginadtuan. Usa ka one-stop souvenir shop na kompleto sa mga produktong tatak Davaoenyo nga nahimutang dinhi sa Barangay 34D, ang Aldevinco Shopping Center. Ang Aldevinco Shopping Center mibuhat na og ngalan sa tibuok Pilipinas, ingon lugar nga ginadayo tungod sa mga baligyang antigo ug mga nagkalain-laing ethnic items. Tuig 1963 gipalit sa pamilya Alcantara ang 8,370 square meter nga luna para tukuran og usa ka shopping center. And in 1965, miabre ang mga portahan sa Aldevinco ug nagsilbi nga bintana sa adunahan nga kabilin ug kultura sa Davao ug sa Mindanao. Tapos ang 40 ka tuig, ang Aldevinco Shopping Center puloy-anan na sa kaping usa ka gutos nga souvenir shop, mga tindahan sa Davao native products, mga batik, perlas, aduna pud mga telang imported pa sa Malaysia ug Indonesia, mga antigo, mga butang nga gama sa brass ug nagkalain-laing ethnic musical instruments. 40 years na ako rito. Mag 44 naman ito. Batik talaga ang tinda namin dito. Mura talaga. Kasi kami dito halos 120 stall na same ang product. Ang nasa isip nila talagang kompleto rito. Pagsulod pa lang nimo sa shopping center, musugat na sa imo ang mga malipayong nawong sa mga tig-alima, dungan ug agda sa ilang mga produkto. Ug ang sikreto sa pagdugay sa Aldevinco Shopping Center, ang mga dekalidad nga produkto sa mubo nga presyo. Maunang ilado kini sa mga turistang nagabisita sa atong dakbayan. Namalit may mga souvenir program, mga t-shirt pa niya sa kung paano na. Mga maayo, kasi mapili kayo mga maayo nga t-shirt. Maganda naman siya, maraming mabibili kasi nga sentro yata ito ng mga souvenir shop sa Davao. Arrange ba dili maglisod ang mamaralit? Mga malong, mga Davao nga inyong design din. So aron masulot po sa pamilya kung mga anak, makita po dito nga nakapalit ni gikan sa Davao ng mga product. Kulangon pa ang usa ka oras aron malibot ang kinatibuk-an sa Aldevinco ug aron masulod ang tanang shop sa lugar. Tungod daghan gayud ka og mapilian nga mga produkto, kung mosuroy ka dinhi sa Aldevinco Shopping Center, mura na pud ka og makalibot sa tibuok Mindanao. Maayong adlaw, and welcome sa sanapod ka episode sa atong programang Tatak Cave. Karong adlaw atong i-feature ang libreng Operation Tuli Medical Mission and Free Legal Clinic kagipaygayon dinhi sa Barangay Bukana ug Barangay 37-D. Kini mao ang proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kalusugan Program ni Speaker Prospero Boy Nograles. Sa may masulti nimo nga naka-avail ka ni. Ay nagpasalamat kaayo kay libre man. Salamat kay ming tanag dako nga niya kan mi karon naka-avail gyud sa ilahang mga tambal o Operation Tuli. Daghan kayo ang nakadawat sa mga tambal nga ilang ipanghatag. Ug kami nagapasalamat sa mga volunteer doctors and nurses nato sa Davao Medical Center, Davao Doctors, Broken Chair College, STI College of Nursing, sa PNP Regional Office ug sa Eastern Mindanao Command. Ug mga kadto naglagkob sa atong programa, kini si Attorney Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sunod semana dinhi lang sa Tatak Cave.